Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang magsisindi ng kandila ng Adbyento ay sina Chairman Robert Beloy and Council mula sa Pook Kanluran, Barangay 176. Pagsisindi ng kandila. Dakilang Ama, sa patuloy naming paglalakbay sa panahon ng Adbyento, sinisindihan namin itong kandila ng pag-asa at kapayapaan at ang kandila ng galak. Pagkalooban mo kami ng lakas ng loob na maranasan ang tunay na galak na dulot ng pagdating ng iyong anak. Galak sa gitna ng kawalan ng pag-asa, galak sa panahon ng kabiguan at galak sa harap ng pag-aalinlangan. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanabas sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayong mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong mahayag ang iyong kadakilaan sa pagsilang ng Mahalabirhen para sa sanlibutan. Ang dakilang misteryong ito ng pagkakatawang tao ng anak mo ay mapag-ukulanawan namin ng lubos na pananalig at maipagdiwang namin ng may di magmamaliw na pag-ibig. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Binigyan ng Diyos si Manoah at ang kanyang baog na asawa ng isang anak na pinangalanang Samson. Nakalaunay nagpalaya sa Israel mula sa mga Filisteo. Hawig ng kwentong ito ang kwento ng pagsilang kay Juan Bautista. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Sora ay may isang lalaking Manoah ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-ingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong
Katangi ay iyahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata ako'y iyong tinuruan, hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Sangakang ugat ni Hese, taga-akay ng marami, halina't tubusin kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ngalay Zacarias sa pangkat na Abías. At mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapos silang kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntunin mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pagkat ni Zacarias ang nanungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalan ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siyang nahirang na maghandog ng kamay niyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamay niyang. Samantalang nakakatipon sa labas sa mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng damba ng sunugan ng kamay niyang. Nagulat si Zacarias at sinindlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias, tininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matuto at magiging maligaya at maraming ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya'y maging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inumin na kakalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at makapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak, at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko matitiyak na mangyayari ito, sabagat ako'y napakatanda na, gayon din ang aking asawa?" Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa inyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon mabibingi ka at hindi makakapagsalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito.
sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon. Samantalang hihintay naman kay Zacarias sa mga tao, nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya, hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sumainyo ang kapayapaan. Palapakan natin ang Diyos ng malakas. No? Sino sa inyo ang nagsisimba linggo-linggo? Pumalakpak ng malakas. Bawal ang magsinungaling. Okay? Sabihin sa katabi, huwag kang magsinungaling. Sabihin nyo, huwag kang magsinungaling. No? Ulitin ko ha, sino ang nagsisimba linggo-linggo ha? Linggo-linggo, walang paltos. Pumalakpak ng malakas. Yung nakapula, ikaw nanay, nagsisimba ka talaga linggo-linggo? Yan. Yung nakablong katabi mo, nagsisimba ka ba linggo-linggo? Ha? Sabi niya, bakit pa o tinanong? Alam na ang sagot, no? O itong si Kapitan, ikaw ba yung kapitan o yung asawa mo? Sino ang kapitan? Ikaw. Ikaw ba, kapitan, nagsisimba ka linggo-linggo? Talaga ha? No? Oo, palapakan natin si kapitan. Yung kalbo, nagsisimba ka ba linggo-linggo? Mag-asawa kayo? Ano? 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 Imagine, yung lalaki daw, linggo-linggo, yung babae, paminsan-minsan. Mga babae talaga, ano? Akala niyo ang mga banal babae, ang mga banal pala, mga lalaki. Pumalakbak tayo ng malakas na. Pwedeng harapin ang katabi. Sabihin niyo, wala akong tiwala sa mukha mo. Hindi naman kayo nagsasalita. Sabihin niyo, wala akong tiwala sa mukha mo. Sabihin niyo, wala akong tiwala sa mukha mo. No. May tiwala ba kayo sa mukha ko? Yes or no? Sabi ng matatanda, wala rin. Grabing kantihan, no? Alam niyo, pang-apat ngayon ng araw sa ating novenaryo para parangalan si Maria, paghahanda sa darating na Pasko. At ang tema ngayon ay pagtitiwala. Sabi niyo, pagtitiwala. Sabi niyo, pagtitiwala. Natutuwa ako, ang daming sakristan. Natutuwa ako, no? Hindi pala ako natutuwa. Alam niyo, naging sakristan din ako. Grade 3 ako. Yung kuya ko, grade 4. Ako, tapos yung kuya ko, naging pari. Sino sa mga sakristan ang balak magpari? Wow, palapakan natin siya, no? Kakausapin ko kasi sa Father Badong, yung mga sakristan na wala namang balak magpari, wag nang magsakristan. Okay?
Imagine, di ba, ako tapos yung kuya ko, tapos sa magkakapatid, kami lang ang dalawang lalaki, parehas kami naging pare. No? Salamat sa Diyos. Sabi niyo, salamat sa Diyos. Ngayong araw na ito, 3 punto ang nais kong makita ninyo. Una, ang pagtitiwala sa Diyos. Hindi natatalo ang taong nagtitiwala sa Diyos. Amen? Amen. Papalakpak na naman kayo. Antayin niyo ako magsabing pumalakpak, no? Mga matatandang ito nauuna. Naglalakad ako, tapos nakita ko, di ba dito sa atin, usong-uso po, pag may mga nakapasa sa board exam, ginagawa ng mga tarpaulin, ano? No? Nakita ko yung isang estudyante ko, nakapasa sa board exam. Sabi ko, ay, salamat sa Diyos. Sabi ko, gusto kitang makita. Nung duman ako sa kanila, may tarpaulin, sabi ko, gusto kitang makita at i-congratulate kita. Kausap ko yung tarpaulin. Tapos, ngayong hapon na ito, dumaan ulit ako sa lugar na yon. Nakasalubong ko yung nanay. Sabi ko, pumasa pala yung anak mo, congratulations. Gusto ko siyang makita. Sabi niya, tamang-tama, Father. Kararating niya lang po. Dahil nag-oath-taking siya ngayon. So, pinuntahan ko sa bahay, kinongratulate ko, kararating niya lang sa oath-taking. Nung duman ako doon, akala ko makakasalubong ko siya. Tamang-tama pala, ngayong araw na ito, oath-taking niya. Pag nagtitiwala sa Diyos, lahat ng bagay natutupad sa takda at tamang panahon. Amen? Amen. Sabihin niyo, tamang panahon. Sabihin niyo, tamang panahon. At alam niyo yung tamang panahon? Yung tamang panahon ay ang pagtitiwala sa Diyos araw-araw. Hindi pwede paminsan-minsan. Ang pagtitiwala sa Diyos, hindi lamang kung meron kang mga natatanggap na biyaya, bagkus maging sa panahon na akala mo ang natatanggap mo lahat ay hirap. May biyaya sa likod ng mga hirap na pinagdadaanan natin. Amen? Amen. Sa ating unang pagbasa, at pangalawang at ebanghelyo, binabanggit dito yung mag-asawang matatanda na. No? Sabihin nyo nga sa katabi nyo, mukhang matanda ka na. Sabihin nyo, Uy! Sabihin nyo sa katabi nyo, mukhang uugod-ugod ka na. Pero, tuwang-tuwa ako ngayong hapon. May nakita akong matanda, 87 years old. Nagtatrabaho pa rin, nagtitinda pa rin, naghahanap buhay pa rin para sa kanyang pamilya. 87 years old. Dakila yung mga matatanda. Lahat ng matanda tumayo. Walang tatayo. Walang tatayo or pupuntahan ko kayo. No? Lahat ng edad ay 60 years old pataas, tumayo. Yan. Palakpakan natin sila. Yan. Ay, nandito yung kaibigan ko, si Doktora Banse. Patanda ka na rin pala, no? Umupo na kayo, no? Dakila ang matatanda. Umupo na kayo. Pag matanda pala, pwedeng bingi na rin. No? No? Sa unang pagbasa sa Ebanghelyo, pinakita dito yung mga mag-asawang matanda. No?
Sa palagay nyo, ano ang pakiramdam ng mag-asawa ng walang anak? Masaya o malungkot? Sagot? Ulitin ko ha. Kaya ka nga nag-asawa dahil gusto mong magkaanak. Sino sa inyo ang nag-asawa pero ayaw magkaanak? Pumalakpak ng malakas. Ay, meron ha? Sige, ulitin mo pa. Sino sa inyo ang nag-asawa at talaga nag-asawa dahil gustong bumuo ng pamilya at magkaroon ng anak? Pumalakpak ng malakas. Yan, di ba? Nung unang anak tuwang-tuwa, sabi niya, "Thank you, Lord." Yung pangalawang anak sabi niya, "Thank you, Lord." Yung pangatlong anak sabi niya, "Tama na, Lord." Uy ha, ang anak ay biyaya. Sabi niyo, ang anak ay biyaya. Sabi niyo, ang anak ay biyaya. Kaya yung dalawang mag-asawa, sa unang pagbasa, walang anak, matanda na. Sa Ebanghelyo, ganon din, matanda na, wala pang anak. Halimbawa, mag-asawa kayo. Di ba? Pag nakakasalubong kayo ng mga kaibigan nyo, "Oh, wala pa ba?" Di ba nakaka-pressure yon? Wala pa ba? Hasta tumanda na, sasabihin sa inyo, "Wala pa ba?" Sagot mo, "Wala na." Di ba? Siguro yung babae dito sa unang pagbasa at yung babae rin na asawa ni Zacarias, mga menopause na. Sabi niyo sa katabi niyo, "Mukhang menopause ka na." Matanda na. Pero tandaan niyo, walang imposible sa Diyos. Sabi niyo, walang imposible sa Diyos. Sabi niyo, walang imposible sa Diyos. Lahat posible pag ginusto ng Diyos. Amen? Palakpakan natin si Lord. Yung nasa harapan na yan, teacher yan, di ba? Di ba? Ako nag-interview sa'yo, di ba? No? Paiyak-iyak ka pa noon, di ba? No? Oh, walang imposible. Pumasok ka noon, nagsimula na ang klase, ano? Nagsimula na ang klase. Pero kita mo ngayon, masaya siya, nakangiti. Sino yung katabi mo? Nagtinginan sila. Sabi niya, "Sino ba ka ba?" Kaibigan mo? Walang imposible kay Lord. Una, magtiwala kay Lord. Pangalawa, sa pagtitiwala, tandaan natin may takdang panahon, may tamang panahon. Sabi niyo, tamang panahon. Sabi niyo, tamang panahon. Sabi niyo sa katabi niyo, huwag kang magmadali. Sabi niyo, huwag kang magmadali. Yung mga bata ngayon, ano? Yung mga kabataan, nagmamadali. Imagine, may nakilala kong bata, 9-year-old. Nagkita kami 2 days ago. Sabi niya, "Father, may sasabihin ako sa yung sikreto." Sabi ko, "Anong sikreto mo?" "Huwag mo, Father, sasabihin sa iba, ha?" Sabi ko, "Sige." Sabi ko, "Anong sikreto mo?" "Father, may crush na ako." Sabi ko, "For just a porsanto, 9 years old ka, may crush ka na." Tapos kayo mga magulang, pag sinabi sa inyo na may crush ang anak nyo, tuwang-tuwa naman kayo. Anong klaseng magulang yon? Kinakailangan din maging maayos na magulang. Siguro naman, yung sa Ebanghelyo at sa unang pagbasa, maayos silang mag-asawa dahil naglilingkod sa Diyos. Sa kabila noon, nandiyan yung pagsubok. Ano yung pagsubok? Hindi magkaanak. May mga kilala akong ganon, no?
Nabigay ako ng recollection sa Baclaran. May lumapit sa aking mag-asawa, mga tanyag na mag-asawa. Kilala sa lipunan. Tapos bigla kong tinanong, ilan lang po ang anak nyo? Ay, Father, hindi po kami nabiyayaan. Sabi ko, gusto nyo i-adopt ako? Sabi niya, Father, magastos na po kayo. Sabi niya, hindi nabiyayaan. So, ang anak ay biyaya. Kaya nga, yung pangatlong punto, una, pagtitiwala sa Diyos. Pangalawa, sa takdang panahon. At pangatlo, ang ibig sabihin, wala talagang imposible sa Diyos. Lahat ng bagay ay mapangyayari ng Diyos. Amen? Amen. Kaya nga nais kong ipagdasal natin, ha? Ito yung ipagdasal natin. Kasi kung minsan natatakot na rin ako dahil kukunti na lang kami mga pari. Kukunti mga teacher. Lord, sana sa mga sakrista na yan, sana may maging pari, ano? Nakataas ka pa ng kamay, ha? Anong pangalan mo? Yung butsukoy. Anong pangalan mo? Ano po? Ilapit mo nga yan sa microphone para marinig ko. Lapit nga. Lumapit ka nga dyan, no? Ano? Collins po. Sandali lang, wala pa akong tinatanong. Ano po ang pangalan mo? Collins po. Collins. Onits. Collins. Ano? Collins po. Parang bingi na rin ako. Collins daw, Padre. Collins. Ay, grabe. Halika nga dito. Ano ang pangalan mo? Collins po. Collins. Gusto magpare? Opo. Bakit? Hindi ko po alam. Maganda yon, hindi niya alam, pero gusto niya. Ibig sabihin, nagtitiwala kay Lord, no? Amen? Sino ang paborito mong pari? Ikaw po. Wow! Kilala mo ba ang pangalan ko? Siguraduhin mo, ha? Ako ba'y si Father Nick or si Father Badong? Father Nick po. Amo? Hindi niya ako kilala. Sino? Father Nolan. Father Nolan. Saan ka nag-aaral? Benitez po. Benitez. Ipagdasal natin, ha? Si Collins magpare. Amen? Ganon din ako naging pare. Nagsakristan. Nagsisimba kami pamilya. Nakita kami ng pare. Pagkatapos ng misa, tinawag yung magulang ko. Sabi sa magulang ko, ang cute ng mga anak niyo. Ang gugwapo nila. Sabi ko, opo. Nag-serve kami. Pagkatapos, yun. Sa awa ng Diyos, naging pari kaming magkapatid. Oh, si Collins, palakpakan natin, Lord. Kaya walang imposible. Yung mga mag-asawang nandito, huwag kayong matakot na ang inyong anak ay maglingkod sa Diyos. Hindi kayo mawawala ng anak pag kayo ay naglilingkod. Mas dadami pa ang inyong anak. Amen? Amen. Ang ganda nangyari, no? Sa unang pagbasa,
Yung dalawang mag-asawa nagkaroon ng anak, si Samson. Sa Ebanghelyo, nagkaroon ng anak si Zacarias, si Juan Bautista, parehas naging dakila. So ang taong nagtitiwala ay nagiging dakila. Sabi nyo, ang taong nagtitiwala ay nagiging dakila. Sabi nyo, ang taong nagtitiwala ay nagiging dakila. Collins, ha? Tandaan mo yung araw na ito. Uy, Collins, makinig ka. Tandaan mo yung araw na ito, ha? Walang imposible kay Lord. Malay mo, no? Maging obispo ito, no? Malay mo, no? So sa araw na ito, tandaan, ha? Walang natatalo sa taong nagtitiwala. Pangalawa, kaakibat ng pagtitiwala ay umasa sa takdang panahon. Pangatlo, ang nagtitiwala ay tumatanggap ng biyaya at dakila ang resulta ng taong nagtitiwala. Sa araw na ito, hingin natin sa Diyos yung kapatawaran sa mga pagkakataon na nagduda tayo, sa mga pagkakataon na humina ang ating pananampalataya, sa mga pagkakataon na nagtanong tayo, Lord, nakikinig po ba kayo sa amin? At simula sa araw na ito, ang bawat isa sa atin, lubos ibibigay ang pagtitiwala sa ating Diyos. Amen? Tumayo po ang lahat. Ialay natin sa Diyos ang ating mga panalangin. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway maging bukas at handa kami sa kapanganakan ng tagapagligtas ngayong Pasko at sa pakikitagpo namin sa Kanya sa bawat araw ng aming buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway dumami pa ang mga mabubuting taong tumutulong at nagsusumikap para sa ikabubuti at ikauunlad ng mga pamilya sa pamamagitan ng kanilang mga gawa at halimbawang nakaugat sa turo ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Zacarias at Elizabeth, naway pagpalain ng Panginoon ang mga mag-asawang naghihintay ng anak na aarugain at mamahalin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik natin isama sa ating panalangin ang ating mga kakilala, kaibigan o kapamilya na may pinagdadaan ng matinding pagsubok o di kaya sakit. Ipagdasal natin sila na sa tulong at panalangin ni Saint Charbel, ipagkaloob ng Diyos ang lubos na kagalingan. Banggitin ang pangalan. Ipanalangin natin sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong Espiritu upang buong galak namin tanggapin si Jesus at kami naway maging tapat lagi sa iyo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, ang paghain natin ay kalooban ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga nakahain sa dambana. Itong aming abang nakayanan ay magkamit nawa ng kapupunang kabanalan na idinudulot ng iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabi ka ng mahalabirang Mari, kanyang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating na inilagay sa San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghanda namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu, gayon ang banal na makaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inaabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, ganyan ito sa pag-alaala sa akin. Ipagminyo natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagalang pag-alalas sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kayo magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling nga pa yung sibahang laganap sa buong daigdig, puswin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila tuturingin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pinipating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaya sana mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak na pusong San Jose, kay San Apostol at lahat ng mga banal na namuhay di silang kalugulugod sa iyo, San Pedro, San Pio, San Charbel, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabilang kagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiniling namin kimedya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghin mo aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala.
Pagkalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasabalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace to all of you. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad na manyanyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, bilang pagtanaw ng utang na loob sa aming pinagsaluhan, kami panatilihin mong nananabik sa mga darating mong bigay upang mapaghandaan naming tanggapin ng marangal ang pagsilang ng aming manunubos na mahal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat para sa ilang pabatid. Una, sa panahon ng mga simbang gabi, inaanyayahan ng lahat na tangkilikin ang programa ng simbahan ng pagkakawang gawa sa mga kapatid nating higit na nangangailangan ng tulong. Christmas balls and lights para sa ating taunang parish gift giving. Maaaring makuha mga ito sa booth sa may patio ng simbahan. Gayun din, maaaring mag-alay ng mga school supplies sa mga misa. Ang mga ito ay pamamahagi sa Aita community sa Pampanga. Ikalawa, suportahan ang mga pangangailangan ng simbahan sa pamamagitan ng pagtangkilik ng ating mga parish merchandise na maaaring makuha sa ating parish office o sa may booth sa may patio ng simbahan. Parish 2025 calendar sa halagang 100 pesos. Parish t-shirt sa halagang 450 pesos. At Bible sa murang halaga. Ikatlo, ang parokya ay nananawagan sa mga nagnanais maging lingkod ng Panginoon bilang lektor o tagapagpahayag ng salita ng Diyos. May edad 18 hanggang 50 taong gulang at may kakayahang makapagpahayag ng salita ng Diyos sa wikang Tagalog at Ingles. Sa mga interesado, mangyaring kumuha ng application form sa sacristy. Hanapin lamang si Brother Mandy Cabarloc o sino mang kasapi ng Lecom Ministry. Panghuli, mahalagang pabatid. Simula January 5, 2025, ang mga oras ng misa sa parokya ay isasagawa sa mga sumusunod na schedule. Lunes hanggang Biyernes, 6:30 ng gabi. Martes hanggang Sabado, 6:00 ng umaga. Sunday anticipated Mass tuwing Sabado sa ganap na 6:00 ng gabi. Ang Sunday Masses sa parokya ay gaganapin sa mga sumusunod na oras sa umaga, 5:30 a.m., 6:45 a.m., 8 a.m. at 9:15 a.m. Sa hapon at sa gabi, 3 p.m., 4:15 p.m., 5:30 p.m., 6:45 p.m. at 8 p.m. Maraming salamat po at pagpalain tayong lagi ng Panginoon. Tumayo na po ang lahat. Sabihin nyo sa katabi nyo, walang imposible kay Lord. Sabihin nyo, walang imposible kay Lord. Amen? Naalala ko sa umpisa ng taon, may sumulat sa akin from Philippine Sports Commission. Sabi, kung pahihintulutan daw, nais nilang pumunta sa St. Joseph School at tingnan ang mga estudyante kung makakapili sila ng magiging Philippine team for hockey. Natawa ako. Sabi ko, wala naman kaming ground dyan para maglaro yung mga bata ng hockey. Yon ay natupad. 30 na estudyante ng St. Joseph, sila ang representative ng Philippines para mag-compete ng hockey sa Malaysia. First time in the history ng Philippine team ng hockey ay nanggaling dito sa Tondo at dito sa St. Joseph School of Gagalangin. Siguro katulad din ni Zacarias, natawa ako. Buti na lang, hindi ako naging pipi. No? Pero Zacarias naging pipi. Nagkukumpit, babalik sila sa December 23. Imagine yung mga batang yon. Ilang buwan nag-practice. Wala silang alam. Ang alam lang niya, tumakbo ng tumakbo. No? Pero ngayon, nasa Malaysia, makakalaban nila is Singapore. Sabi ko, sige lang, just give your best. Walang imposible kay Lord. Amen? Amen. Kaya mga magulang, inaanyayahan ko kayo ha,
kung kayo ay may mga anak, ang magandang pamana sa mga bata, mag-aral sa Katolikong paaralan. Makilala ang Diyos, sundin ang Diyos, at patuloy na magtiwala sa Diyos. Amen? Walang imposible na makapag-aral sa Catholic school. Ang daming tulong na ibinibigay ang simbahan, no? Just visit the website of St. Joseph School of Gagalangin, no? So you will see a lot of scholarship na ibinibigay. Pero syempre, kinakailangan din yung magulang magsumikap. Hindi pwedeng iasa sa iba ang pag-aaral at kinabukasan ng inyong mga anak. Amen? Amen. Walang imposible kay Lord. Amen? Nasaan si Collins? Nagtago na. Nasaan siya? Ay, nandoon sa likod. Halika, bakit nagtago ka na? So, abangan nyo ha. 20 years from now, merong tatawagin tayong Father Collins. Amen? Amen. Anong pangalan mo? Hari. Kakatakot ang pangalan nito, no? Hari ng Tondo. No. Sabi niya rin sa akin, magpapari din daw siya. No? Ilang taon ka na? 11. Ayan. 15 years from now, merong isang Father Harry na galing dito sa St. Joseph Gagalangin. Wow! Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain ka ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong kasama ang Diyos. Salamat sa Diyos.